God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone! Ito po ang Life and Grace, and this is Baljamin Tatlong Hari ng Newness in Christ Ministries dito po sa Australia. Atin pong ipinagpapatuloy ang atin pong inumpisahang pag-aaral sa book study ng How to Become a Water Walker. At pinag-uusapan po natin ang kapangyarihan ng Panginoon na available para sa ating lahat, but we need to reach out in faith upang mapasimulan nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Now, if you are now in the midst of a storm at ang bangkang inyong sinasakyan ay napupuno na ng tubig, Jesus is saying to you, lakasan mo ang iyong loob. Ako ito, huwag kang matakot. Be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Ito po ay mababasa natin sa Marcos Kapitulo 6, talatang 50. Alam niyo po kung ang problema ninyong kinakaharap ay halos hindi mo na makayanan at nag-iisip ka ng sumuko. Nang lulupaypay ka na at halos di ka na makatayo. And then suddenly, napakita sa iyo ang Panginoong Yesus standing before you at inaabot sa iyo ang kanyang mga kamay, siguro naman ay mabubuhayan ka ng lakas ng loob, di po ba? Sasabihin natin, of course, lahat tayo sasagot sa tanong na ito ng siyempre. Kasi si Jesus yun eh. If you genuinely understand this truth, ang katotohanan ito na kahit hindi pa nakikita ng iyong mga mata ang positibong mangyayari, it is enough to make you joyful. Makasisigaw ka sa gitna ng iyong nararanasan. The Word of God will come alive and make you stand up on the inside. And if you stand up on the inside, eventually, you will stand up also on the outside. Doon mo makikitang nakagpapasimula ng mabago ang mga pangyayari at doon mo mararanasang nakakalakad ka na sa ibabaw ng tubig. Subalit, you need to make a decision. You need to make a choice. Kapag may kinakaharap kang malaking pagsubok, do you want to receive sympathy or do you want to use your faith? Sympathy or faith? Ano po ang ibig kong sabihin? Kalimitan, ang inaasahan ng maraming tao ay sympathy. Ang sila ay kaawaan ng ibang tao. Alam niyo po, if you will encourage a cancer patient and tell him, be of good cheer, don't be afraid, the Lord is with you. Magsaya ka na ngayon kasi matatanggap mo ang iyong kagalingan. Most of the people would criticize you by saying, hindi mo ba nauunawaan na may sakit ang tao at ang kung anong kanyang pinagdadaanan? The doctor says he's going to die. And here are you speaking in faith na wala ka man lang ipinapakitang habag o awa. You are showing no sympathy whatsoever. But what they don't understand is that once they are calm on the inside, it is just a matter of time before things become calm on the outside. Once we receive an answer in our hearts, it will manifest itself on the physical realm. Ang inaasahan nilang approach in dealing with people's problem is to join them in their pity by saying, alam mo, hindi ka naman talaga masisisi sa nararamdaman mo at sa response mo sa sitwasyong kagaya nito. You are absolutely justified in being angry. Ang pagiging bitter mo, ang nasaktan ka, then idadagdag pa nila, alam mo, ganyan din ang aking naranasan. Sasabayan nila ang pagiging discouraged at pag-iyak ng tao as they are in an effort to comfort them. Basically, they're trying to sympathize with them. Alam niyo, hindi po natin sinasabi o hindi po natin sinasuggest na maging insensitive tayo sa kanilang nararamdaman or unloving tayo towards them or to refuse to acknowledge that someone is struggling. But we need to give them something beyond that. Something na pwede nilang panghawakan. We need to do what Jesus did. Sinabihan niya ang mga taong ito na nasa gitna ng bagyo na be of good cheer. Although most of the people would say na napaka-insensitive at napaka-unreasonable ni Jesus, but Jesus was a faith person.
There is no doubt about it. People might criticize him for it, but we need more people to respond in faith, like that. Kailangan po natin ito. It is not wrong to show compassion toward people who are hurting, but we must go beyond that. We also need to show faith and give encouragement to people. Hindi naman siguro nakatulong sa kanila kung ang sinabi sa kanila ng Panginoong Yesus ay, alam ninyo, hindi ako makapaniwalang nangyayari ito sa inyo. Nakakalungkot naman ang sitwasyon nyo ngayon. Hindi po. Siya lamang ang natitirang pag-asa ng mga disciples. Kaya kung minagnify pa niya ang problema at nag-express siya ng unbelief and talk about how bad things were for them, they would have been in a big trouble. But Jesus needs to minimize the situation, magnify God, and show that His power was so much greater than their circumstances. Mas malaki po ang kapangyarihan ng Diyos sa kahit anong bagay na nararanasan mo ngayon. At ginawa ito ng Panginoon by walking on top of the water. The very thing that had the potential to destroy them. In effect, ang sinasabi ni Jesus sa kanila ay, guys, dapat kayong maging masaya because you are about to see and experience an awesome miracle. Alam niyo po, lumalakad po si Jesus sa tubig. And He is demonstrating to them His power habang naglalakad siya sa tubig. And basically, He's telling them, be excited because you can experience the same power that you are witnessing right now. He is bringing them into faith. Alam niyo po, when our faith is quickened, we will get excited and say, Panginoon, this is going to be one awesome miracle. Actually, these disciples could have been excited earlier pa. Kung sasabihin sana nila, inutusan tayo ng Panginoon na sumakay sa bangkang ito para makatawid sa kabilang ibayo, hindi para lang malunod. At dahil hindi pa tayo nakakakita ng natural na paraan para makarating tayo sa kabila, kaya may mangyayaring himala. Kung ganun sana ang kanilang kaisipan, sasabihin sana, this is going to be some awesome miracle. Alam niyo po, sa account ni John, nagpakita po ito kung paano ang mga disciples, kasama si Jesus, ay were translated into the other side of the lake. Aba, isa na naman po itong himala. Tingnan niyo po ito. Juan, Kapitulo 6, talatang 21. Ang sabi po dito ay, malugod nga nilang pinasakay si Jesus sa bangka. Pagkadaka, ang bangka ay nasa lupa na ng kanilang pupuntahan. Boom! Bigla na lamang po silang nag-cruise from their place sa gitna po ng dagat, more than 3 kilometers, at nakarating agad po sila sa kabilang ibayo. Instantly, the wind ceased at ang dagat ay nagkaroon ng great calm. Now, sasabihin po ng marami sa atin, wow, ang galing naman na nangyari doon, di ba? Mas maganda sana kung kasama nila ako o kung naandun ako. But in a sense, that is what Jesus was saying noong hindi pa ito nangyayari. The disciples were in the middle of the storm, but the Lord knew they weren't going to drown in the middle of the lake. He knew it was going to work out. So He basically said, guys, mag-rejoice kayo. Kailangan ninyo itong maintindihan. You're about to experience an awesome miracle and demonstration of my power. Marami pong tao ang hindi ito maintindihan because they live so much in the natural that they don't ever get to a place where they rejoice in the midst of their trying situation. Yung ibang tao naman po, dahil marami na po silang narinig na sermon, teaching, and preaching na dapat na tayong maging masaya kahit sa gitna ng problema, ay napipilitan na lamang magsaya at parang nakikipagbaka sa pagre-rejoice. But ginagawa nila ito not from a genuine heart of faith. Ang nangyayari ngayon ay parang they are trying to obtain victory rather than merely enforcing victory. Okay lang din naman kung sa ngayon hindi mo pa nararating ang ganitong posisyon sa pananampalataya. Minsan mag-uumpisa ka sa ganyan. But after a while, you get to a point where you have seen so many victories sa buhay mo, pinatunayan to ng Panginoon, that you are not just rejoicing dahil napipilitan ka na lang. It is not just something you're forcing yourself to do. You can
actually get to a place where you genuinely rejoice because you just know that something awesome is going to come out of your situation. May magandang mangyayari sa gitna ng problemang nararanasan mo. Tingnan po natin itong isang magandang example sa Book of Acts na nangyari po kina Apostol Pablo na kasama niya si Silas o tinatawag din nating Silvanus. Okay? Si Pablo po at si Silas, kung natatandaan ninyo, ay nasa kanilang second missionary journey from the region of Galatia at nagpasya po siya lang ipahayag ang mabuting balita further. Dito po nagpasimulang marinig po yung gospel ng mga taga-Europe. Nasa Turkey po sila. Sila po ay nasa Troas nang magkaroon si Pablo ng night vision na ang isang Macedonian man was asking for their help. Tumugon po sila dito at nagtungo po sila sa Samothrace, then dumaan po sila ng Neapolis, then nagland po sila ng Pilipos, na isa pong Roman colony nung panahon na yon. May pinagaling silang isang dalagita na may espiritu po ng panghuhula. At hindi po ito nagustuhan ng mga taong taga roon kasi nawalan po sila ng kikitain. Kaya inakusahan nila si Pablo at si Silas sa harapan ng mga hukom na nanggugulo sa kanilang syudad. Kaya po inutos nila na hagupitin at ihagi sa kaloob-looban ng kulungan ng nakapiit ang mga paa nito pong ni Pablo at ni Silas. Now, basahin po natin ang pangyayari. Mga Gawa, Kapitulo 16, talatang 25 hanggang 28. Ganito po ang nangyari. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng papuri sa Diyos. Sila ay pinakikinggan ng mga bilanggo. Bigla na lamang nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat umuga ang mga patibayan ng bilangguan. Kaagad ay nabuksan ang lahat ng mga pinto at nakalas ang mga gapos ng bawat isa. Ang punong bantay ng bilangguan ay nagising sa pagkakatulog. Nang makita niyang bukas ang mga pinto ng bilangguan, binunot niya ang kanyang tabak. Magpapakamatay na sana siya sa pagkakaakalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit si Pablo ay sumigaw ng malakas na sinabi, "Huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat naririto kaming lahat." Wow! Praise God! Tingnan niyo po itong pangyayari sa kanila. Nais ko pong malaman ninyo na si Pablo at si Silas ay hindi nananalangin at nagpupuri sa Diyos sa kalagitnaan ng hating gabi para lamang sila ay makalaya sa bilangguan. Hindi po ganun ang nangyari. That was not why they were singing and praising God. Paano po natin ito malalaman? Kasi po noong lumindol at lahat ng mga pinto ng selda ay nabuksan at ang mga paka sa kanilang mga paa ay nakalas, hindi po sila nagsiktakbuhan para umalis. They just kept on praising God. Kung ang motibo nila ay magpuri sa Panginoon para lamang makawala sa kulungan, they would have left as soon as ang prison doors po ay nabuksan. But they were actually praising God out of a pure heart. They were excited and worshiping the Lord for who He is. They had actually moved into a place na katulad po ng tinuturo ni Jesus sa kanyang mga disciples sa pangyayari pong yaon. They were of good cheer and not afraid. Hindi sila nagmumukmok at nagsisisihan sa kanilang kinalagyan. Paul and Silas were rejoicing in their relationship with God. They knew He would take care of things, so they just rejoiced. Kaya nang magkaroon po sila ng chance na makalaya at mabuksan ang mga selda at natanggal ang mga piit ng kanilang paa, hindi po nila kinuha yung pagkakataong ito para tumakas. They stayed in jail. At hindi lamang po si Pablo at si Silas, every one of the unsaved prisoners na kasama po nila sa bilangguan ay nagpasyang maiwan. Wow! Wow! Para piliin nilang manatili sa kulungan kahit na may pagkakataon silang makalaya, iba po yung kanilang karanasan dito. For all of those ungodly people to stay in their prison cells, even after they had been loosed, was the result of one powerful manifestation of the presence of God. Kaya nga po,
pwede mong maranasan ang point sa iyong pananampalataya where you genuinely rejoice kahit nasa gitna ka ng bagyo ng buhay because you just know that something awesome is going to come out of your situation. A place where you are really are of good cheer at hindi ka natatakot. Kahit na ang bagyo ng buhay ay patuloy na humahampas sa paligid mo. It is not a place where you are trying to accomplish something. It is a place where you are there. A place and a point in your faith where you have good cheer even in the midst of a trying situation. Na kahit hindi na maganda ang sinabi sa iyo ng doktor concerning your health, your doctor tells you that you're going to die, you just go on and praising God and say, Ama, salamat po sa inyo. I'm excited. It would be wonderful kung makikita ko na po kayo. Pero malimit po sa atin, we sing songs like, when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. Minsan kumakanta tayo, ako'y may bahay na di nasisira doon sa langit na walang hanggan. Pero kapag sinabihan tayo ng doktor na malapit na tayong mamatay, malapit na tayong pumunta sa langit, nag-iiyak po tayo na para tayong walang kapag-asa. Ang tanong, pinaniniwalaan ba natin ang mga pinagkakanta natin? Kung pag-iisipan natin ito ng tama at ng mabuti, we should recognize that if we die, we get to go to heaven and be with the Lord. And if we receive our healing, at ito po ay nakalaan sa atin, nilaan na to sa atin ng Panginoong Hesus, then we will have a wonderful testimony of God, a miracle na ginawa sa atin ng Panginoon. Either way, panalo po tayo. Wala po tayong talo at kahit anong kawian nito, panalo tayo sa kahit anong sitwasyon. Biruin mo kung gagaling ka sa sakit mo, magkakaroon ka ng magandang testimony na pwede mong i-testify sa napakaraming tao habang ikaw ay umiikot sa iba't ibang lugar. Baka ito na ang simula ng bago mong ministry. But if you don't see healing manifest, then makakasama mo na si Lord. Kaya mong maging masaya at hindi matakot regardless of your situation and its outcome. Napakahalaga po na tayong mga mananampalataya ay hindi mawala sa ating heaven's perspective. Kapag mayroon ka dito sa iyong puso, wala ka pong katatakutan. Alam niyo po ang sabi ni David sa mga awit, Kapitulo 23, talatang 4, Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Purihin ang Diyos. Mabuhay po kayong lahat, manatili kayong matapang sa pagharap ng mga problema, yamang nalalaman nating hindi tayo iniiwan ng ating Panginoong Diyos. Ito po si Baljamin Tatlong Hari, ito po ang Life and Grace. Ako po'y patuloy na nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!